Welcome back again sa ating panibagong episode guys, na kung saan makakita kayo ng spearfishing activities. Kaya kung hilig nyo sa dagat o hilig nyo manghuli ng isda, tamang-tamang channel na to para sa inyo. Kaya tara, samahan nyo ako muli ngayong araw na ito. Morning dive tayo dito guys. At dahil maganda yung nahuli natin sa previous episode natin dito sa Old Spot, dito ulit ako magdadive ngayong umagang ito. Pero hindi ako magsisimula dun sa may pier dahil napakalayo nung nilalangoy ko. Dito ako sa kabilang side mag-uumpisa dahil mas malapit dito. Subukan ulit natin dito dahil kahapon nakahuli tayo ng mamsa, 8 kg din. At napakaganda yung activities ng mga bait dito. Sa mga bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe kayo para lagi kayong updated sa mga ganitong video na ilalabas ko. Maraming salamat po. Pagkatapos kong makaload ng spear gun dito, habang binabaybay ko itong mababaw na area papunta sa spot, doon sa may mga bait, doon sa pwesto natin kahapon, eto't nakasalubong ako dito ng 3 salmon. Hindi ko muna inopen yung camera dahil napakabilis nung galaw ng 3. At eto't nabawasan ko nga ng isa, kaya ito yung naging unang isda ko ngayong araw na ito. Makalipas ng 10 minuto, eto narating ko na itong pwesto. Naka-warm up na rin ako dito kaya nagsagawa na ako ng dive dito sa malalim na area. At eto ang nag-welcome sa akin ngayong umagang ito dito, isang napakalaking pawikan. Maganda naman yung activities ng mga bait dito, nandito sila, dito lang sa mababaw na area. Kaya kahapon nung pag-dive natin dito, eto't nandito rin yung mga unicorn, yung mga dalagang bukid dyan sa malalim na area. Pero sa unang dive natin dito, walang nagpakitang malaking isda. Kaya pagkatapos ko makarecover ng hininga dito, nagsagawa ulit ako dito ng dive. Palipat-lipat lang ako dito ng pwesto guys, dito sa may cliff. Dito lang muna ako nagdadive sa mababaw na area, hindi muna ako sumasagad dun sa malalim na area. Kasi pinagmamasdan ko muna etong galaw ng mga bait. At habang pinagmamasdan ko etong mga bait guys, biglang napatingin ako sa kaliwang bahagi ko sa taas. At eto ang nakita ko, may napakalapit na palang mamsa dyan sa akin. Paikot na nung nakita ko, palayo na sa akin. Inantay-antay ko pa to, pero hindi na talaga bumalik yung mamsa. Sayang, unang isda sana natin yun. At dahil paubos na nga yung hangin ko dito, nag-resurface na lang muna ako dito. Dito sa dive na to, habang nagpapahinga ako sa surface, may biglang dumaan na dugtutuna dyan sa mababaw na area. Kaya dali-dali na naman ako nagsagawa ng dive dito. At buti na lang, habang palapit ako dito sa may corals, biglang bumalik. Kaya pagka-close ko ng gap at na-meet ko yung distance, tinira ko na to. Baka may tumira pang iba. At dito, habang palapit na ako sa surface, paikot-ikot kasi yung dugtutong na dyan sa ilalim, biglang sinabit yung line sa malapad na corals. Kaya pagkapahinga ko dito, pagka-recovery ko ng hininga, binalikan ko agad, baka kasi mapunit pa. At habang tinatanggal ko itong sabit dito guys, may biglang nagpakita ang dugtutuna ulit. Pero hindi na natin mahuli yon dahil nandito pa yung shop natin nakasabit. Pag mga ganitong malapad ang corals, iniingatan ko talagang kunin itong line dito, itong buhol para hindi masira itong corals. Napakalapad pa naman ito. Ito yung naging pangalawang huli natin ngayong umagang ito. May isang dugtuto na tayo at yung naunang salmo natin na hindi nakuhaan ng camera.
Dahil maganda na yung kondisyon ko dito, nag-dive na ako dito sa malalim na area at napansin ko dito sa may mga bait, nabubulabog dyan sa malalim na area at yung mga lumahan is nandito na rin. Kaya dito na ako nagpwesto sa may bandang cliff. Pagpapwesto ko dito, granting kagad ang ginagawa ko. Baka kasi may nakapalibot ng talakitok dito. Kasi etong galaw ng mga bait is hindi na talaga mapakali. Nandito na talaga sila sa mababaw na area, pumunta na dito sa akin. At hindi naman talaga ako nabigo. Eto't may na-attract akong isang mamsa. Siguro eto yung nagpakita kanina, yung sa taas lumaan, yung hindi natin napansin kaagad. Mas malaki yung nahuli natin dito nung sa previous episode. Medyo maliit ako. Okay pa rin, bumalik siguro ito yung kanino. Thank you Lord. Pagkatapos kong masama yung mamsa guys dito sa tuhugan ko, eto't sumisid muna ako dito para isabit etong mga huli. Kasi medyo mabigat na sa bewang pag nagdadive ako, mahihirapan tayo. Para mas maganda at magaan umahon, nilagay ko muna ito dito sa may bato, sinabit para hindi mawala. Pagkalagay ko ng mga huli dyan sa ilalim guys, pagka-surface ko dito, eto ang nagpakita sa akin, grupo ng salmon. Kaya lang, habang palapit ako dito sa grupo, napakabilis naman ng langoy na itong mga salmon na ito. Hindi ko maklose yung gap para matira. Kaya hinayaan ko na lang ulit. At dito pa rin sa mababaw na area, dito sa sinabitan ko ng mga huli, isang batfish naman ang nagpakita sa akin. Tinay ko itong patamaan, tinay ko pang ipul yung trigger, pero mailap din, hindi tinamaan, napakalapad na nga, hindi pa tinamaan yung batfish na yon. Pagbalik ko dito sa ilalim, dito ako nagpwesto sa Michael, ito ang napansin ko sa mga lumahan, hindi na naman mapakali, ang may treat dyan sa malalim na area. Kaya nagabang-abang ako dito, baka ito na yung pagkakataong makakahuli tayo ng malaking isda. Habang nag-aantay ako ng malaking isda, biglang nawala yung mga lumahan dyan sa malalim na area. At dahil paubos na nga yung hangin ko dito, nag-surface na lang muna ako dito. Walang nagpakitang malaking isda dito sa dive na to. Niloko lang ata tayo ng lumahan na yon. Bina-excite lang tayo mag-antay dito sa ilalim. At pagka-surface ko dito, habang nagpapahinga ako, nabigla ako. Biglang may dumaan na napakalaking king mackerel dito lang sa mababaw na area, dito sa my cliff. Kaya dali-dali na naman ako nag-dive dito. Sa angulo ng pagkatira ko dun sa tangig pabuntot pa ulo, hindi nag-engage yung flapper sa kabilang bahagi niya. Kaya habang pataas ako dito, binibigyan ko muna siya ng line para hindi matanggal. Sayang kasi napakalaking tangigi na rin to at minsan lang tayo makahuli ng tangigi. At makalipas ng ilang minutong pag-aalalay dito sa tangigi guys, eto tanaw ko na yung isda at mahina na rin. Buti lang talaga, hindi nakawala. Dahan-dahan ko talaga itong hinihila. At nang malapit na itong tangigin, pansin ko talaga hindi nakatagos yung flapper ko sa kabilang gilid niya. Kaya dali-dali ko itong tinusok ulit. Baka kasi biglang gumalaw at makawala pa. Big
Bingo! Thank you Lord! Nakatangigi na tayo! Ay! Akala ko hindi na naman makukuha. Nakatalikod na ang amo. Medyo maano yung pagkatama ko. Medyo nakatalikod kaya hindi tumagos yung ano. Buti lang, pa-barbecue shot. Kaya yung flapper bumuka dun sa loob ng katawan niya. Thank you Lord, malaki to. Woo! Dito talaga sa mga spot ko is napakadalang talagang tangigi. Halos sa isang taon is siguro 1 to 3 ang mahuhuli ko lang dito. Hira sila pumunta dito sa mababaw na area, dito sa mga pwestohan ko. Kaya pagkatapos kong masama itong tangigi dun sa mga huli natin, bumalik ulit ako dito sa ilalim. Habang nag-aantay ako dito sa ilalim, maganda pa naman yung activities ng mga bait dito. Mandami pa nila. Sari-sari pang makikita mo dito. Ang nawala lang dito is yung mga lumahan. Hindi ko na sila matanaw. Hindi ko alam kung saan pumunta na. At pagtingin ko sa kanang bahagi, biglang nagsihawian. Etong mga dalagang bukid. Mukhang may treat na parating kaya naghanda ako dito. Ilang segundo pa ang pag-aantay, wala namang nagpakita. Joke lang pala ng mga dalagang bukid na yon. Makalipas ng 2 oras ng pagdadive, humina na kasi yung agos, lumipat ako dito ng pwesto. At yung sinabit kong mga isda, nilipat ko na rin dito sa malapit sa dadayban ko para hindi na ako bumalik doon. As usual, ganun pa rin yung ginagawa ko dito. Pag pwesto ko, granting ka agad para may matrap tayong mga talakito para kasi may nakapaligid dito. Kung mapapansin nyo dito sa pwestong ito, medyo mahina yung mga bait. Kunti-kunti lang sila dito. At biglang nagpakita etong mga blue dalagang bukid. A couple of seconds ang pag-aantay dito guys, sa pag-ranting ko dito sa ilalim, eto ang nagpakita sa akin. Kasunod na itong mga asul na dalagang bukid, may 4 na talakitok ang palapit sa akin. Pagka-secure ko na itong talakito guys, bumalik ako dito sa pwesto, same spot pa rin. Dito pa rin ako dumapa. Nagbabakasakali ako, nandito pa yung 3 kasama niya.
Habang nag-aantay ako dito ng mga talakito, ito ang lumapit sa akin, etong mga unicorn, etong mga one spine unicorn. Napapalibutan na naman ako na itong mga maliliit na isda. Nag-antay-antay pa ako dito ng ilang segundo pero hindi na talaga nagpakita yung tatlong talakitok. Siguro umalis na, nabulabog na nung pagkahuli ko nung isa. Kaya nag-resurface na lang muna ako dito. Makalipas pa ng isang oras ng pagdadive, pagod na rin. At wala na rin nagpapakita. Yung mga talakitok is hindi na nagpakita, lumayo na siguro sila. Kaya nag-last dive na rin ako dito. Nawala na rin kasi yung agos, kaya yung mga bait is nasa baba na. At pagka-pwesto ko dito, granting kagad ang ginagawa ko talaga. Medyo malalim yung pwesto ko dito ngayon. Dahil last dive na to, nagbabakasakali ako makahuli pa tayo ng isa. At hindi naman talaga ako dito nabigo. Ilang saglit pa, eto ang nagpakita sa akin. Mamsa dyan sa unhan. Kaya lang, naglalaro etong mamsang ito. Akala ko nga dito, susugon na sa akin. Pero ayaw talagang lumapit. Nandyan lang sa malalim na area. Kaya ang ginawa ko dito, ako na lang ang lumapit para mapansin ang kapugian ko. At habang palapit ako dito guys, hindi naman ako nabigo. Sumalubong ulit etong napakalaking mamsa. Kaya pagka-close ko ng gap at na-make yung distance, tinira ko na to. Baka may tumira pa dyang iba. Ay, thank you Lord. Nagkaisa pa tayo. 9:60 na. Ay, okay na to. Uwi na tayo. Pwede na to, boundary rin. Ay, biglang nagsikalasan yung mga bait. Sabi ko may naghunt ito. Natin nga. Chite. Thank you Lord. Hindi lang sumugod pa. Inangatan ko. Pupunta ako dun sa malalim. Hindi lang napansin pa yung kapugian ko. Thank you Lord. At pagkatapos kong masecure etong mamsa, kinuha ko na yung mga huli kong sinabit kanina, yung nilipat ko. Eto, napaganda naman yung huli natin ngayong araw na ito dito sa pagbalik sa old spot natin. Nakatatlong talakitok tayo, isang rainbow runner, isang dugdutuna, at etong napakalaking tangige. Puro piladjek ang huli natin ngayong araw na ito. Okay na rin, bumabalik na sila. Shoutout nga pala kay Romel Navarre, Jaber Family, Federico Jaber Jr., Anne Rosal, Mark Cerbeto, Dennis Del Cruz Family, King Bakay, Alexander Sidilia, Felix Lumagdang and Family, Federic Tirado, Edison Abac, Berle Banyares, Novin John Batak, Johnny Haisten, Tony Saarinas, Alexander Pisquira, Pisquira Family, Bernabe Mallorca, Pancho Pantino, Asyong Sandara, Reynaldo Mahilong, Tingala Family, Flora Family, Bonifacio Arbalate, Renz Tyron, Rini Alicen, Bosque Family, Raymond Gundran, Armando Suaverdes, Angel Anit, Anthony Fadera, Crew of Container Bisil Tocana, Danilo Adalen, Chad Spence Adalen, Mario Fermejo, Nelson Pantura, Noah Natanami, Jovan Balaran, Carlos Miguel, Aisa Magdato, Gel Magallanes Sr., Teo Bong, Eduardo Yuson, Felix Quiloy, Algibar, Diosdado Oraya, Jenedoy Alcantara, Sarah Jane Bagamasmad, Noel Grigo, Caparos, Ronilio Babanto, Celos Family, Rafael Recto, Natanya Mira Recto, Patrick Pahalya, Erwin Labin Malayan, Chris Austin Aliha, Mary Cher Fuentes, Rios Family, Boboy's Vlog, Marlon Hamisola, Peace is My Hobby Official, Ronald Imbodo, Lordwin Baronda, Pana Boys, Rini Alicen, Mikael Mejia, Joel Ranas, Runi Alo, Alo Family, Ronron TV, Leopoldo Orsal, Arniel Sikihor TV, Kasumpang Family, Boots Ellen May, Maya Otzel, Agustin Elisis Kasumpang, Ami Friend, Maylisa Fer Fernando Jr., Paklibar Family, Nel de Aguas, Cristituto Kawaling, Glyn Siludo, Raymond Musong, Jonathan Recto,
Juni Tumampos, Eman TV, Nonoy Manago, Ibla Morisa, Wild Plant, Hanford de San Jose, Joven Channel, De La Cruz Family, Christine Cocolio, May Agnes Stotze, Duk Salamat, Joel Tequilio, Paul Camacho, Jomar Motya, Operator Vlog, maraming salamat po sa inyong lahat. Pagkarating ko dito sa pinaparkingan ng motor guys, eto tinimbang ko na etong mga isda, may bibili na kasi hindi ko na dinala sa bahay. So etong isang mamsa is 5 kilo, etong isa naman is 4 na kilo, etong isang talakito is 2.7 kg on scale, at etong napakalaking nahuli natin na tangigi is umabot naman ng 10.3 kg on scale. Etong dugtutuna is umabot ng 2.3 kg on scale, etong salmon is 0.7. Nagtotal naman lahat ng isdang ito ng 25 kg on scale. Kaya goods na nahuli. Kumita naman ako dito sa 6 na isda ng 4,800 pesos kasi itong tangigi is ginayat ko para makatikim naman ako ng tangigi. Minsan lang kasi ako makahuli ng tangigi, kaya pag nakakahuli talaga ako is niyayayag ko, ginagayat. Kaya goods na nakita yon yung 4,800 sa kalahating araw na dive. Halos 4 na oras din yung pag-dive ko sa old spot natin. So hanggang dito na muna guys yung video natin, hanggang susunod nating episode. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang patuloy na sumusuporta sa munting channel ko. God bless you all po. See you on the next episode.